The Mysterious Intern. Kabanata 58. Hoy, sinabi ko na, aminin mo ng lantaran, hindi ka naman talaga magiging super mayaman, di ba? Tiningnan ni Michelle Fang ang ekspresyon ni Brian Ye at kumurap, may pagtataka sa mukha. Ang mga mayayaman ay hindi dapat mabilang, dapat ituring na hindi kulang sa pera. Nag-alangan si Brian. Hindi dahil sa gusto niyang magpakumbaba, o magtago ng isang bagay ang dahilan ng pag-aalinlangan. Ngayon na nagdesisyon si Michelle na kausapin siya, wala siyang itatago, at hindi niya kailanman naisip na itago kay Michelle ang tungkol sa kayamanan. Nag-alangan siya dahil sinuri niya ang kahulugan ng salitang mayaman sa kanyang isipan. Pagkatapos suriin, ang kanyang huling definisyon ay hindi siya dapat ituring na isang mayamang tao. Noon, ang mga maituturing na mayaman ay yaong kayang gumastos ng milyon-milyon pagkatapos makita ang isang kondisyon sa medisina. Itinuturing ang pera na parang dumi. Kahit hindi siya isang taong nagpapahalaga sa pera ng sobra, hindi pa rin niya nararating ang kanilang antas. Dapat ituring na hindi masyadong kulang sa pera. Kung hindi si Brian ang nagsabi nito, tiyak na iisipin ni Michelle na ang lalaking ito ay nagpapanggap. Dahil sa linyang ito, talagang nagpapanggap. Noong una, tiyak na hahanap siya ng paraan para turuan ito kapag nakakaharap niya ang mga nagpapanggap na ito. Ngunit si Brian ang nagsabi nito. Kaya naman medyo napapautol siya. Alam niya na si Brian ay hindi isang taong mahilig magpanggap. Hindi lang ayaw ni Brian ang pagpapanggap, isa rin siyang taong mapagpakumbaba at tahimik. Dahil sa pagkaalam niya, kaya naman siya napapahinto sa pagsasalita. Ang lalaking ito, kaya ba siyang makipag-usap? Alam ba niya na ang sinabi niyang mapagpakumbaba ay hindi naman talaga mapagpakumbaba? Alam ba niya ang kahulugan ng hindi kulang sa pera? Ilang tao sa mundong ito ang nangangahas na sabihin na hindi kulang sa pera. Hindi isang mayamang tao, pero hindi rin naman kulang sa pera. Kahit na sila ay tunay na mayayaman, kakaunti ang nangangahas na sabihin na hindi sila kulang sa pera. Alam mo ba na ang hindi kulang sa pera, ay mas mahirap pa pala kaysa sa isang mayaman? Pagkaraan ng mahabang panahon, tiningnan ni Michelle si Brian nang walang salita. Ano? Naguguluhang tiningnan ni Brian si Michelle. Magkano ba ang pera mo? Tiningnan ni Michelle si Brian nang may pagtataka at nagpas siyang turuan si Brian ng leksyon. Mga $100 milyong ng Amerika. Hindi ko pa nasusuri ang eksaktong halaga. Parang ganito na nga. Kahit hindi niya alam kung bakit bigla ang tinanong ito ni Michelle, pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi niya ito ng totoo. Biglang nanlaki ang bibig ni Michelle, at nanlaki ang mga mata. Nakita niya lang kanina si Brian na sinabing mas ligtas daw palitan ang sasakyan na ito, kaya nahulaan na niya na si Brian ay maaaring mayaman. Nang marinig niya ang mapagpakumbabang mga salita ni Brian kanina, mas lalo niyang nadama na ang pera ni Brian ay maaaring hindi maliit. Ngunit inakala niya na si Brian ay may kayamanan na libo-libo lang, at sa pinakamarami, milyon-milyon. Napakataas na nito, at pera pa ng China. Dahil simula nang magkakilala sila ni Brian, mula sa mga kwentuhan nila, mula sa kanilang pag-uusap, mula sa mga damit ni Brian, sa pangangatawan ni Brian, hindi talaga niya maramdaman ang anumang espesyal na kayamanan. Bagamat ang mga damit sa katawan niya ay hindi galing sa mga tindahan sa lansangan, sa kanyang paningin, makikita na ordinaryo lang ang mga kilalang brand na ito, ilang daan, o 1,000 kada piraso. Wala siyang relos na nagpapakita ng kanyang taste. Kaya naman, gusto niyang turuan si Brian ng leksyon at sabihin kay Brian ang ilang pangkaraniwang kaalaman, para kapag nakikipag-usap si Brian sa iba sa hinaharap, sasabihin niya ang pareho, at madali itong magdulot ng mga biro. Ngunit hindi niya inaasahan na ang sinabi ni Brian ay $100 milyong ng Amerika, at hindi pa siya sigurado sa detalye. Kanina. Ayaw na niyang magsalita, gusto na lang niyang sabihin ang isang bagay, nanalo ka. $100 milyong ng Amerika ay hindi naman talaga masyadong mayaman, ngunit talagang kwalipikado na sabihin na hindi kulang sa pera, lalo na para kay Brian, na walang utang, walang industriya na binubuwis, at higit sa lahat. Para sa mga taong walang gaanong pagnanasang kumonsumo. Anong nangyari? Nang makita si Michelle na biglang natigilan, nagtanong si Brian ng may pag-aalinlangan dahil hindi ito sumagot ng matagal. Wala. Sa wakas ay nakabawi si Michelle. Ang tingin niya ay kay Brian sa tabi niya, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naging kakaiba at tunay, bakit mo sinabi sa akin ito ng buong katapatan? Hindi ka ba natatakot na makuha ko ang ideya at isave ang pera mo? Maswindle ka ba? Hehe, hindi mo gagawin. Sinulyapan ni Brian si Michelle at ngumiti, bukod pa rito, hindi ba'y kaunting pera lang naman ito?
Kung maswindle ka man, maswindle ka. Kung maswindle ka, pwede kang kumita pa ng mas maraming pera. Hindi mo gagawin. Nakarinig ng simpleng pero tiyak na binigkas na apat na salita, nakatingin sa mukha ni Brian, na may kalmadong ekspresyon, ang puso ni Michelle, isang malambot na bahagi, ay tila nasaktan. Sinuntok niya ang lupa, at sa sandaling ito, bigla niyang nadama na tama ang kanyang pinaninindigan noon, at lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan ay sulit. Ito ay dahil lamang sa walang pag-aalinlangang pagtitiwala sa kanya ni Brian. Kahit sa huli, pagkatapos niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya, nalaman niyang hindi pa rin siya gusto ni Brian. Wala siyang pinagsisisihan at sulit ito. Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Binalik ni Michelle ang usapan, nakatingin kay Brian ng may kaunting pagkamausisa sa kanyang mga mata. $100 milyong ng Amerika ay hindi isang malaking halaga para sa mga tunay na mayayaman, ngunit para sa karamihan ng mga tao sa mundong ito, ito ay isang napakalaking halaga, at napakaraming tao ang nagsikap sa buong buhay nila. Walang paraan para makuha ito. At nakausap din niya si Brian. Mukhang sinabi sa kanya ni Brian na si Brian ay isang ulila at walang mga magulang o kapamilya, kaya imposibleng makuha ang ganitong kalaking halaga ng pera mula sa kanyang mga magulang at kapamilya. Walang mga ari-arian ng pamilya, si Brian ay isang ordinaryong doktor, at mukhang wala siyang ibang negosyo o industriya. Paano kaya siya nagkaroon ng ganitong kalaking halaga ng pera? Iniwan ito sa akin ng isang matanda. Magaan na sabi ni Brian. Naaalala ang matandang lalaki, isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang sumilay sa kanyang mga mata. Kahit na mas matagal na ang panahon simula noon pagsabog, ang kalungkutan sa kanyang puso ay napakaliwanag pa rin sa tuwing naiisip niya ang matandang lalaki. Napakaganda pa rin. Pasensya na. Naramdaman ng kalungkutan ni Brian, isang pagsisisi ang sumilay sa mukha ni Michelle. Bagamat marami siyang pagkamausisa at mga tanong sa kanyang puso, tulad ng kung sino ang matandang lalaki ni Brian at kung bakit siya, bilang isang ulila, ay magkakaroon ng isang matanda at makakatanggap ng mana mula sa matandang ito, hindi na nagtanong pa si Michelle. Dahil naramdaman niya ang isang uri ng sakit mula sa mga mata ni Brian, naramdaman niya kung gaano kahalaga ang matandang ito kay Brian, at kung gaano kalaki ang sakit na dulot ng pagkamatay nito kay Brian. Ayaw na niyang magtanong ng mga tanong na ito ng sobra, at ayaw na niyang pukawin ang sakit ni Brian. Ayos lang, tapos na iyon. Mahinang ngumiti si Brian, at inalis ang kalungkutan sa kanyang mga mata, sinusubukang magpanggap na walang pakialam. Sa kasamaang palad, hindi talaga siya isang magaling na artista, at ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay mahirap pa ring itago. Nakatingin kay Brian na mahina ang kalungkutan, biglang nakaramdam ng sakit si Michelle sa kanyang puso. Tiyak na lilipas ito. Lahat ng sakit ay tiyak na lilipas. Sa mga darating na araw, ang kaligayahan at kagandahan lang ang sasalubong sa iyo. Tahimik na sabi ni Michelle sa kanyang puso. Pinili ni na Brian Ye at Michelle Fang ang restaurant kung saan sila unang kumain. Dahil gabi na, huli na para pumunta sa ibang lugar na malayo para kumain, at ang ilan sa mga alam ni Michelle na kainan ay kailangan pang magpa-reserve, at hindi makakakain kung walang reservation. Isaalang-alang ang lahat ng bagay, ang restaurant na iyon ang pinakaangkop. Walang sorpresa. Habang kumakain, biglang lumiit ang gana ni Brian, at nagulat ulit si Michelle. Kung hindi dahil sa pag-uusap ni Brian kay Michelle tungkol sa $100 million, at naupo lang siya. Pagkatapos ng top-tier Mercedes-Benz S-Class ni Brian, tiyak na matutulungan ni Michelle si Brian kung siya ay nasa krisis sa ekonomiya o kung wala siyang perang makakain. Kahit ang mga waiter at manager sa restaurant ay hindi maiwasang mapatingin kay Brian pagkatapos makita ang maliit na kinain nito. Ang manager ay tumakbo pa para tanungin si Brian kung may ginawa bang hindi maganda ang chef. Napailing na lang si Brian dahil masarap naman ang pagkain. Mabuti na lang at may karanasan na si Brian sa pakikipag-usap sa mga kasamahan, at sa pagkakataong ito ay kaharap lang niya ang pag-aalinlangan at mga tanong ni Michelle, na mas simple kaysa sa tanghali. Ang totoo lang, sa pakikipag-usap kay Michelle, hindi na niya magagamit ang mga dahilan na ginagamit niya sa pakikipag-usap sa mga kasamahan. Natatakot siyang kung may sasabihin siyang hindi maganda, mag-aalala si Michelle at hindi makakakain. Ito lang ang problema, kahit siya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Noong nakaraan, biglang tumaas ang gana niya kaya naging isang gutom na multo siya. Ngayon, bigla itong lumiit at bumalik sa normal. Natural, hindi niya maipaliwanag kay Michelle ang mga bagay na hindi niya alam ng malinaw. Sinabi niya lang kay Michelle ng maikli.
Noong sobrang takaw niya, dahil iyon sa pagsasanay ng martial arts, at ngayon ay hindi na siya nagsasanay. Kaya bumalik sa normal ang gana niya. Sa katunayan, hindi alam ni Brian na ang paliwanag na ginawa nila ni Michelle ay halos tama na. Ang biglang pagtaas ng gana niya noon ay may kaugnayan nga sa kanyang pagsasanay. Nang panahong iyon, ang kanyang pagsasanay ay nasa isang kritikal na sandali, at kailangan niya ng maraming enerhiya araw-araw para sa pagpapakinas ng kanyang mga buto, kaya kailangan niyang kumain ng maraming pagkain at ubusin ang maraming enerhiya para matransform at masupply ang pangangailangan ng katawan. Ngayon na nalampasan na niya ang kritikal na panahong iyon, ang pagkuha at pag-convert ng enerhiya sa kanyang katawan ay unti-unting bumalik sa normal, kaya bumalik na rin sa normal ang gana niya. Sa hinaharap, habang masigasig ulit ang kanyang pagsasanay, kapag pumasok na siya sa innate stage, mas liliit pa ang kanyang gana, dahil sa panahong iyon, direktang makakakuha na siya ng innate aura mula sa langit at lupa, at gagawing enerhiya. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na pagkatapos pumasok sa kaharian ng innate warrior, makakain na siya ng hamog at hindi na kailangang kumain, at mabubuhay na parang Diyos. Sa katunayan, ang pagpasok sa innate realm at ang pagiging isang innate martial artist ay mas malakas lang ang kontrol sa katawan kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang pag-convert ng innate aura ay napakabagal lang, at mapapalakas lang ang tibay ng mga tao. Halimbawa sa parehong labanan, ang mga mandirigma ng innate realm ay mas matagal na makakapigil. Halimbawa, kapag nakaharap sa gutom, ang mga innate warriors ay mas matagal na makakapigil. Iyon lang. Tungkol naman sa totoong pagkain at pag-inom, hindi na kailangan kumain. Ang mga masters ng maalamat na secluded valley lang ang makakagawa nito, pero para sa mga ordinaryong tao, ang mga masters ng secluded valley ay nasa alamat lang. Mayroon, may mga unofficial history at miscellaneous records, at hindi pa naririnig na may nakakita na talaga sa realidad. Pagkatapos kumain, ihahatid sana ni Brian si Michelle pauwi, pero sinabi ni Michelle na may bibilhin siya, kaya napunta siya sa supermarket kasama siya, at makakabili rin siya ng ilang pang-araw-araw na gamit. Brian, tingnan mo ito. Ang ganda, bagay sa iyo. Ang ganda ng kalderong ito, makakapagluto ka ng simpleng pagkain kapag nasa bahay ka, para hindi ka palaging kumakain ng fast food. Masarap ang lumpiang ito. Bumili ka ng konti at kainin mo kapag nagutom ka. Pagpasok pa lang sa supermarket, agad na nasa sabik si Michelle, at nasa estado ng pagbili, palaging pinupuno ang kariton ng mga gamit. Hindi ba sinabi mong may bibilhin ka? Bakit mo pinuno ng gamit ko ang lahat? Si Brian, na nagtutulak ng kariton at sumusunod kay Michelle, ay napanganga habang pinapanood si Michelle na patuloy na pinupuno ang kariton. Nang makita niyang malapit nang mapuno ang kariton, pero wala pang napipili si Michelle para sa kanya, at patuloy pa rin si Michelle sa paglalagay ng kanyang mga gamit sa shopping cart, hindi na napigilan ni Brian na magsalita. Una niyang nakita si Michelle na may malaking interes, at alam niyang gusto ni Michelle na isipin siya, at hindi niya kayang istorbohin siya at sirain ang kanyang pagnanais na bumili, pero sa poster ni Michelle, natatakot siyang kung hindi siya magsasalita, mapupuno ng gamit ni Michelle ang kariton, at kung gusto niyang bumili ng kanyang mga gamit sa oras na iyon, natatakot siyang kailangan pa siyang lumabas at magtulak ng isa pang shopping cart. Kahit na hindi naman masyadong mahirap ang pagtulak ng isang extra shopping cart, naramdaman ni Brian na hindi naman talaga kailangan. Ang mga piniling gamit ni Michelle para sa kanya, karamihan ay hindi naman niya gagamitin, tulad ng kaldero, lumpia, at iba pa. Wala siyang oras para sa pagsasanay ngayon, gusto niyang gamitin ang 24 na oras sa isang araw na parang 48 oras, saan pa kaya siya makakakuha ng oras para sa pagluluto? Palagi siyang nagugutom noon, at nang tumaas ang gana niya, bihira siyang magluto. At ngayon, bumalik na sa normal ang gana niya. Para kay Brian, ang isang kahon ng soda biscuits at fast food tulad ng chocolate ang pinakaangkop. Sa halip na magsayang ng oras sa pagtulak ng shopping cart, mas mabuting bumili na lang ng mga kailangan ni Michelle at umuwi na. Lolo! Lolo! Anong nangyari sa iyo? Ngunit nang magsasalita na si Brian, isang sigaw na puno ng pagkabalisa at pag-aalala ang biglang umalingaw-ngaw sa gilid. Kasama ng masigasig na sigaw na ito, isang ingay at kaguluhan din ang umalingaw-ngaw. Sinundan ng tingin ni Brian ang direksyon ng boses. Nakita niya ang isang gwapong lalaki na mukhang nakasot at leather shoes. Yakap-yakap niya ang isang matandang lalaki na may puting buhok at sumisigaw ng may pag-aalala. Mukhang nawala ng malay ang matanda.
Ano, nakahiga sa bisig ng mga kabataan, walang reaksyon, at maraming tao na namimili at naglalakad-lakad sa paligid nila ay tumigil at nakatayo doon na nakatingin sa kanila ng may iba't ibang bulong na ekspresyon. Mukhang nawala ng malay ang matanda. Puntahan natin. Hindi pa nagsasalita si Brian, at hindi pa niya napagdesisyonan kung sasali ba siya sa kaguluhan. Si Michelle, na nasa tabi niya, ay ibinaba na ang hawak niya, at hinayla si Brian at tumakbo doon. Ginoo, ano pong nangyari sa matandang Ginoo? Nang makalapit sina Brian Ye at Michelle Fang, may isang empleyado na mula sa kalapit na supermarket ang nakarating na. Isang lalaking naka-security uniform ang mabilis na lumapit sa binata na may bahid ng pag-aalala sa mukha. Tanong nito nang walang pakundangan. Hindi pinansin ng binata ang lalaking naka-security uniform. Sa oras na ito, tila kumalma na ang binata matapos ang sandaling pagkataranta. Diretso niyang kinuha ang cellphone, tiningnan ang number doon, at nag-dial. Ako si Ramon Tang. Nasa Duhauhaw ako. Kailangan ko ngayon ng doktor, isang profesional na doktor. Sana ay maayos ninyo ito para sa akin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibaba ang telepono, inilibot niya ang mga mata sa paligid na lalong dama-dami ang tao, saka tiningnan ang security guard, sana ay tawagan ninyo ngayon ang inyong kasamahan para tulungan akong maglagay ng kordon. Bago kayo dumating, huwag ninyong hayaang may lumapit sa amin. Maaaring makaapekto at mapahamak ang aming kaligtasan. Kung may mangyaring masama sa aking lolo sa inyong supermarket, malulubha ang mga kahihinatnan. Ang taong ito ay talaga naman. Sino sa palagay niya ang sarili niya? Humihingi ng tulong, ang tono ay napaka-agresibo. Hindi naman. Nawalan ng malay ang matanda, naiintindihan naman ng lahat ang pagkabalisa, pero hindi dapat maging bastos. Tama, hindi naman ganito ang ginagawa ng mga staff ng ibang supermarket sa matanda mo, nawalan ka ng malay, maaasahan mo pa ba ang mga supermarket? Hindi pa nagsasalita ang security. Ang mga taong nanunood sa tabi niya, nang marinig ang mga salita ng binata, ay hindi maiwasang bumulong, magturo-turo. Halos agad na nagdulot ng galit ng publiko ang mga salita ng binata. Lahat ng nanunood ay nakaramdam ng hindi maganda, maglagay ng babala para pigilan ang sinuman na lumapit. Maaaring makaapekto sa kanilang kaligtasan. Ang mali sa mga salitang ito ay ipinapakita nitong maapektuhan ng mga nanunood ang kanilang kaligtasan. At saka, ano ang tono niya? Nasaan ang kanyang pagmamalaki at kumpiyansa? Pasensya na, hindi namin matutupad ang inyong kahilingan. Hindi rin inaasahan ng security guard na ang binata ay magsasalita ng napaka-agresibo, magsasalita ng napakasama, at ang tono ay napakamapagmataas, nanlamig ang mukha niya, at tinanggihan niya ang kahilingan ni Ramon Tang. Ang lalaking ito, sino sa palagay niya ang sarili niya, humingi lang siya ng tulong. Pagmamahal lang iyon, hindi tungkulin. Tulad ng sinabi ng mga taong iyon, hindi sila may utang sa kanila ang supermarket. Kahit na may mangyari talagang masama sa matanda, masisisi ba ng lalaking ito ang kanilang supermarket? Kung ganoon, may katuturan pa ba ang mundo? Sino ang mangangahas magbukas ng supermarket? Gusto pang tawagan ng mga kasamahan para sama-samang tulungan siya. Huwag hayaang may lumapit. Bakit? Pag-aari ba ng pamilya niya ang supermarket? Bakit sila susunod sa kanya? Mga security guard sila, pero mga security guard sila ng supermarket, hindi ang mga security guard niya. Kumunat din ang noo ni Brian Ye na handa nang lumapit. Ikaw. Tila hindi inaasahan ng binata na ang sinabi niya ay magdudulot ng ganito kalaking reaksyon mula sa mga taong nanunood sa paligid niya, bukod pa sa isang maliit na security guard sa supermarket ay mangangahas na labagin ang kanyang mga utos. Sa kanyang mga mata, hindi niya maiwasang. Isang kislap ng galit ang sumilay, at itinuro niya ang daliri sa security guard, kusang gustong magsalita, ngunit nang marating na ng mga salita ang kanyang mga labi, tila may naalala siya. Tiningnan niya lang ng masama ang security guard, saka ibinaba ang kanyang kamay, nang walang sinasabi, ibinaba ulit niya ang kanyang ulo at tiningnan ang matanda sa kanyang mga bisig ng may pag-aalala. Nang makita na hamina na ang mga kabataan at tumigil na sa pagsasalita, medyo kumalma na ang mood ng mga taong nanunood. May mga nagsimulang magsipagsabog at umalis, pero may iba pang patuloy na nag-uusap tungkol sa mga kabataan, pero ang mga kabataan. Lagi silang hindi pinapansin, tinitingnan lang ng may pag-aalala ang matanda sa kanyang mga bisig. Brian, umalis na tayo. Hinailan ni Michelle si Brian at handa nang umalis. Napaka-enthusiastic niya kanina at gusto niyang tulungan ni Brian ang matanda, pero nang makita ang matigas na poster ng binata, isinantabi na niya ang ideyang iyon. Kahit na mabait siya, alam din niya na masama ang mundo.
Maliwanag na hindi magandang tao ang lalaking ito, at nawala ng malay ang matanda ng walang dahilan. Kung hihingin kay Brian na tumulong at hindi na iligtas ang matanda, kung aasa ang lalaking iyon kay Brian, hindi ba'y masasaktan si Brian? Hindi sumagot si Brian sa mga salita ni Michelle, pero tinitigin lang ang matanda na nakahiga sa bisig ng binata at bahagyang kumunat ang noo. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang kalagayan ng matanda. Nag-aalangan siya kung lalapit ba siya at tutulong. Magandang araw, G. Tang, ako po si Peter Chen, ang General Manager ng Good and Good Supermarket. Napaka-sorry ko po talaga. Hindi ko po alam na pupunta po kayo para mag-inspection sa trabaho sa supermarket. Hindi ako nakalabas para salubungin kayo at hindi ko kayo naasikaso ng maayos. At nang nag-aalangan si Brian, kasabay ng mabilis na yapak, halos tumakbo ang isang middle-aged na lalaki na nakasuot at leather shoes at dumiretso sa tabi ng binata. Sa tabi niya, yumuko siya at yumuko ang katawan, ang mukha ay puno ng takot at tensyon. Habang nagsasalita, medyo nanginginig ang boses niya, at may mga pawis na lumabas sa noo niya. Ito ang maalamat na pangalawang anak ng pamilyang Tang. Ito ang boss ng kanyang boss. Siya ang tagapagmana ng pinakamaimpluwensyang pamilya sa Yanjing City. At ang nagpanginig sa kanya mula sa kaluluwa ay ang pagkatao ng matanda sa bisig ng binata. Ilang matatanda ang kayang magparamdam ng ganito kalaking kaba at pag-aalala sa pangalawang anak ng pamilyang Tang. Manager Chen. Kanina pa, nakatingin ang security guard sa middle-aged na lalaki na nakasuot at leather shoes na yumuyuko sa harap ng binata, at tuluyan siyang natigilan. Ganito pala ang sitwasyon. Ito ang general manager ng kanilang supermarket. Ang general manager na karaniwang nakatayo ng mataas sa harap nila. Kung hindi dahil sa bilog na mukha ng general manager at ang nunal sa sulok ng kanyang bibig, napakamarkado na malamang na hindi siya magkakamali, halos magduda siya kung nasilaw ba siya, o nagkamali ba siya ng tao. Nasaan ang doktor na gusto ko? Hindi pinansin ng binata ang security guard, pero tiningnan si Peter Chen ng may malamig na mga mata. Doktor, nakikipag-ugnayan na po ako sa mga doktor sa malapit na ospital at hiniling ko na pumunta sila ng mabilis. Papunta na po sila, at darating sila sa loob ng 10 minuto. Mabilis na sabi ni Peter Chen. Agad na ipaayos mo sa mga tauhan mo ang kordon, at huwag mong hayaang may mga estranghero na lumapit sa amin. Nang marinig ang mga salita ni Peter Chen, isang bahid ng hindi pagsang-ayon at pagkabalisa ang sumilay sa mga mata ng binata. Pakiramdam niya ay masyadong mabagal pa ang 10 minuto, pero naunawaan din niya na ginawa ni Peter Chen ang kanyang makakaya, at hindi talaga posible na ang doktor ay agad na darating. Pinigilan pa rin niya ang pagkabalisa at hindi pagsang-ayon sa kanyang puso. Opo, opo. Gagawin ko po agad. Huwag po kayong mag-alala, G. Tang, hindi namin hahayaang may lumapit. Masiglang tumango si Peter Chen. Pagkatapos magsalita, ang tingin niya ay napunta sa security guard na kinausap niya kanina, at umismid siya, ano pa ang ginagawa mo dyan? Bingi ka ba? Tawagan mo ang mga tao para protektahan si G. Tang. Ah, sige. Sige. Ang security guard na tuluyan ang natigilan matapos marinig ang usapan ni na Peter Chen at ng binata ay sa wakas ay natauhan. Sumigaw siya, at mabilis na tumayo sa harap ng binata, inilahad ang mga kamay, at pinigilan ang mga tao sa gilid na halos tuluyan ng natigilan. Nang tumayo siya roon, tiningnan niya ang binata ng may pagkabalisa, ang likod at palad niya ay nanlamig lang. Mabuti na lang, kahit na ang tingin ng binata ay nakatingin din sa kanya, wala siyang sinabi at tila hindi siya pinapansin, kaya naman nakaramdam siya ng ginhawa. Mga minamahal na customer at kaibigan, napaka-sorry ko po, dahil may mga emergency, ang ilang mga container dito ay pansamantalang hindi gumagana. Sana po ay maintindihan ninyo. At si Peter Chen, ang manager ng supermarket, ay nagmamadaling tumawag pa ng maraming security guards, at pumunta siya mismo sa korte, inilahad ang kanyang mga kamay para gumawa ng pader ng mga tao, humarang sa harap ng mga taong nanunood, at patuloy na inilayo ang mga nanunood para gawing mas malayo sila sa binata sa gitna. Kung hindi dahil sa makatwirang kontrol, gusto pa nga niyang linisin ang buong supermarket kaagad. Nang maisip niya ang mga pagkatao ng 2 tao sa likuran niya, lalo na ang posibleng pagkatao ng matanda, naramdaman niya na ang buong katauhan niya ay parang may tinek sa likod, na ang puso ay halos dumampi sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya lang na ang bawat isa sa mga customer na nasa harap niya ay maaaring magdulot ng kawalan ng seguridad sa 2 taong iyon.
At nang maisip niya ang malulubhang kahihinatnan na maaaring mangyari sa alinman sa 2 taong iyon sa kanyang supermarket, naramdaman niya lang na ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang bumilis ng bumilis, at lumalaki rin ang kanyang likod. Ang basa at lamig, bawat minuto, bawat segundo, pakiramdam niya ay naghihirap. Ang mga nanonood, habang pinapanood ang kilos ni Peter Chen, ay hindi maiwasang magpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mata, lalo na nang lalong dumami ang mga security guards na dumating at inihagis ang mga kabataan sa gitna. Nang napapaligiran at protektado sa gitna, lahat sila ay hindi makapaniwalang damilat, lalo na ang mga nang-insulto sa binata kanina, sinigawan ang binata sa kanilang bibig o puso, at naramdaman na ang binata ay masyadong mayabang sa sarili. Ang mga tao ay tuluyan ng natigilan. Sino ang binata na ito? Anong katayuan? Kaya niyang magparamdam ng ganito kalaking kaba sa general manager ng supermarket. Ang mga taong nanonood ay kinakabahan at hindi mapakali. Hindi nga nila magawang itaas ang kanilang mga ulo sa harap ng binata, hindi nila magawang magpakita ng atmosfera, at patuloy na inuutusan ang mga security guards na protektahan ang binata nang hindi nagpapamalas ng kahit anong kaunting pagkukulang. Hindi maiwasang magsimulang hulaan ni Peter Chen ang pagkatao at pinagmulan ng binata ng may pagkagulat. Brian, umalis na tayo. Hinaila ulit ni Michelle si Brian para magpahanda na umalis. Batay sa poster ng supermarket, ang binata sa harap niya ay maliwanag na hindi ordinaryong tao. Dahil dito, mas lalo niyang isinantabi ang pagpapatulong kay Brian sa ibang tao. Masyadong malaki ang panganib na ito, kung sakaling hindi mailigtas ni Brian ang isang mabuting tao. Kung gagawin mo, masyadong malaking problema. Michelle, hintayin mo muna ako. Tiningnan ni Brian ang matandang nakahiga sa bisig ng binata at lalong pumuputi ang mukha. Walang pag-aalinlangan, lumingon siya at nagsalita kay Michelle. Bago pa makasagot si Michelle, sumugod na siya sa harap ng mga tao. Ngayon, ako na ang magiging doktor. Sira. Bulong ni Michelle Fang sa kanyang puso. Alam niya na tiyak na makikialam si Brian Ye. Kilalang kilala niya si Brian. Si Brian ay isang taong puno ng hustisya. Ang dahilan kung bakit niya nakilala si Brian ay dahil sa kanyang sense of justice. Iniligtas siya ni Brian sa eroplano dahil sa hustisya. Nang maglaon sa Duyuhao supermarket na ito, nagkita sila dahil sa sense of justice ni Brian. Nang kinukulit ni Eugene Zhang ang kaibigan niyang si Edna Joe, kung hindi tumayo si Brian na puno ng hustisya, dadaan lang sila at hindi magkakakilala. Hindi naman tutol si Michelle sa sense of justice ni Brian, at iyon nga ang kanyang hinahangaan, dahil si Michelle mismo ay isang taong may sense of justice. Ang dalawang pagkakakilala kay Brian ay dahil din sa kanyang sense of justice. Kung hindi dahil sa kanyang buhay at kamatayan at sa mga gangster sa eroplano, kung hindi dahil sa kanyang kaibigan sa Duyuhao supermarket, kinukulit siya ng mga kaibigan, at hindi niya rin makikilala si Brian. Nang marinig niya ang sigaw ng binata kanina, nang makita niya ang nahimatay na matanda, tumayo rin siya sa unang pagkakataon, hinaila si Brian at sumugod, gustong tulungan ni Brian. Pero si Michelle ay hindi ang klase ng taong basta na lang susugod ng may sense of justice. May sense of justice siya, pero alam din niya kung kailan dapat protektahan ang sarili. Pagkatapos makita ang kilos ng binata, agad niyang nalaman na ang pakikialam na ito ay hindi madaling ayusin. At pagkatapos makita ang poster ng supermarket, tuluyan na niyang isinantabi ang ideya na tulungan si Brian, dahil naramdaman niya na masyadong malaki ang panganib ng pakikialam na ito. Nag-aalala siya na hindi kayang tulungan ni Brian. Para maiwasan na hindi kayang tulungan ni Brian ang pakikialam na ito, paulit-ulit niyang gustong hilahin si Brian palayo at umalis sa lugar na ito ng tama at mali sa lalong madaling panahon. Pero hindi pa rin niya inaasahan na ang bagay na kanyang pinakakinatatakutan ay nangyari pa rin. Hindi pa rin napigilan ni Brian at sumugod. Gusto niyang abutin at hawakan si Brian, pero huli na. Sumugod na si Brian. Bukod pa rito, napakabilis ni Brian. Sa 3 hakbang at 2 hakbang, pinilit niyang lumabas sa mga tao. Isang daanan ang sumugod sa harap, ang kordon na inilagay ng mga security guards. Nakatingin sa likod ni Brian na sumugod, binuka ni Michelle ang bibig, gustong tawagin si Brian, at pinayuhan siyang huwag maging padalos-dalos at huwag mag-alala sa pakikialam na ito, pero pagkatapos buksan ang bibig, hindi pa rin siya sumigaw. Hindi siya makasigaw. Nang hindi sumugod si Brian, maaari niyang tahimik na hawakan si Brian at hilahin si Brian palayo, pero sumugod si Brian para magligtas ng tao. Paano siya sisigaw? Alam din niya na walang silbi ang pagsigaw. Nang sumugod si Brian, dapat na niyang naisip iyon at nagdesisyon na. Sino ka?
Ang sigaw at pagbabago ni Brian ay biglang nakakuha ng atensyon ni na Peter Chen, ng mga security guards at ng binata. Napakakaba ni na Peter Chen at ng mga security guards, at nagmadali silang hamarang sa harap ni Brian. Kahit na tinawag siya ni Brian na maging doktor, hindi kailanman naglakas loob si Peter Chen na hayaang may lumapit sa binata hanggang sa malaman niya ang lahat. Isang doktor ako, ang matandang ito, ang kalagayan niya ay napakadelikado, at kailangan niya ng agarang paggamot. Kung hindi, ang buhay niya ay maaaring mapahamak kaagad. Hindi pinilit ni Brian na sirain ang kordon na ginawa ng mga security guards at ni Peter Chen, pero tumayo siya sa harap at seryosong nagpaliwanag kay Peter Chen. Sabi mo doktor ka. Anong ospital? May ebidensya ka ba? Tiningnan ni Peter Chen si Brian ng may mapag-alalang tingin. Wala akong ebidensya, at wala akong work permit, pero isang doktor ako sa Third People's Hospital ng North Suburb. Umiling si Brian. Kapag lumalabas siya ng ospital, karaniwan ay hindi siya nagdadala ng work permit o ano paman, kaya wala siyang direktang pruweba. Pasensya na, kung hindi mo maipapakita ang iyong identity, hindi kita hahayaang lumapit sa pasyente. Nang marinig ang mga salita ni Brian, agad na tinanggihan ni Peter Chen si Brian ng walang pag-aalinlangan. At ang mga security guards ay isa-isang tumitig kay Brian, at naging mas alerto. Doktor talaga siya. Maaari ko siyang patunayan. Isang bahagi ng pag-aalangan ang sumilay sa ekspresyon ni Michelle, at saka sumiksik sa mga taong nanunood. Sa wakas ay sinuportahan niya ang desisyon ni Brian. Sino ka? Tiningnan ni Peter Chen si Michelle. Kaibigan niya ako. Sabi ni Michelle, kaya sigurado ako, doktor talaga siya. Pasensya na. Ang tingin ni Peter Chen ay gumala sa kanilang dalawa sandali, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpakita ng pag-aalinlangan, pero sa huli, mariin siyang umiling. Kahit na sina Michelle at Brian ay hindi mukhang masasamang tao na may masamang intensyon, naramdaman pa nga niya ang isang bahid ng katapatan sa kanilang mga mata, pero hindi pa rin siya naglakas loob na manggahas. Masyadong sensitibo ang pagkatao ng mga kabataan at matatanda kaya hindi siya naglakas loob na manggahas. Sinabi ko na kung bakit kayo ganyan, may doktor dito na gustong magligtas ng tao. Nang makita na hinaranggan pa rin ni Peter Chen si Brian sa labas, pinipigilan si Brian na pumasok para makita ang matanda, biglang nag-alala si Michelle. Ang mga taong nanunood ay nagsimulang bumulong ng mahina. Pasensya na. Nagsorry si Peter Chen, pero ang mga paa niya ay hindi naman hahayaang makapasok si Brian. Tiningnan ni Brian si Michelle ng may pag-aalalang tingin, at nakaramdam ng init sa kanyang puso. Alam niya na ayaw ni Michelle na tumayo siya at manggahas, pero nang tumayo na siya, hindi siya nito hinaila pabalik, at kusang loob siyang tumayo para magsalita at magpatotoo para sa kanya, na talagang nakaantig sa kanya. Pagkatapos bigyan siya ng isang nagpapasalamat na tingin sa kanyang mukha, inilahad niya ang kanyang kamay para pigilan si Michelle, na nakikipagtalo pa kay Peter Chen, at lumingon kay Peter Chen at sa binata sa loob, kung tama ang hula ko, ang matandang ito ay matagal nang may sakit sa puso. Ang biglaang pagkawala ng malay na ito ay dapat na dulot ng isang malaking problema sa cardiovascular at cerebrovascular. Kung hindi siya makakatanggap ng agarang paggamot, ang buhay niya ay mapapahamak. Nang marinig ng binata na may hawak na matanda ang mga salita ni Brian, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi maganda ang puso ng matanda, ito ay isang katotohanan. Doktor nga ba ang lalaking ito? Bigla siyang tumingin kay Brian. Pero sa isang iglap lang, nang mapunta ang tingin niya sa mukha ni Brian, bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. Masyadong bata si Brian, bukod sa kung doktor ba siya, kahit na doktor siya. Hindi talaga siya naniniwala kung paano ang medical skills ni Brian. Tungkol naman sa pagkilala sa sakit sa puso sa mga matatanda. Maaaring ito ay bulag dahil ang sinumang may kaunting common sense ay alam na ang karamihan sa mga biglaang pagkawala ng malay na ito ay dulot ng mga problema sa puso at cerebrovascular. Tiningnan ni Peter Chen ang binata, at nang makita niyang ibinaba ulit ng binata ang ulo, agad siyang nakaramdam ng pagkadurog at naghanda na tanggalin ang dalawang kaina hinalang tao na biglang lumitaw, sina Brian at Michelle. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita paaalalahanan. Kung hindi makararating ang inyong doktor sa loob ng 5 minuto, ang buhay ng matanda ay magiging delikado. Hindi inaasahan ni Brian na ang binata ay magiging napakamapagmatsyag. Sa ganitong mga kalagayan, hindi siya hahayaang subukan bilang isang doktor, at biglang kumunat ang kanyang noo. Kung hindi dahil sa nakikita ang panganib sa buhay ng matanda, ayaw niyang makita ang isang buhay na nawawala na lang, gusto niya talagang umiling at umalis.
Biglang itinaas ng binata ang ulo at tiningnan si Peter Chen, kailan darating ang doktor. Kahit na ang mga salita ni Brian Ye ay hindi lubos na kapanipaniwala sa oras na ito, siya ay lubos na pinaghihinalaang sinasadya na nagpapakalat ng takot, pero ang binata ay natatakot, hindi siya naglakas loob na manggahas, hindi niya hahayaang mapahamak ang lolo. Naunawaan niya ng napakahusay, kung sa oras na ito, may mangyaring masama sa lolo, sa kanya, sa pamilyang Tang ng Yanjing, ano ang ibig sabihin nito? Sa anumang kaso, sa oras na ito ng unos at bagyo, ang Dinghay Shen Needle ng lolo ay hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. Tatawag ako at magtatanong. Mabilis na kinuha ni Peter Chen ang telepono at mabilis na nag-dial ng isang numero. Ano? Pagkasagot pa lang ng telepono, medyo nagbago ang ekspresyon ni Peter Chen at naging napakasam, hindi ba kayo makakapagmadali? Napaka-kritikal ng sitwasyon dito. Nahilo ang matanda at ang buhay niya ay nasa panganib anumang oras. Opo, opo. Naiintindihan ko na, nakakaabala, dapat nating gawin ito sa lalong madaling panahon. Ano ang sitwasyon? Ibinaba ni Peter Chen ang telepono, at bago pa siya makapagsalita, ang mga mata ng binata ay nakatingin na kay Peter Chen ng may matinding tensyon. G. Tang, ang mga doktor at eksperto ng Kian Hospital ay nasa daan na, pero medyo traffic ang kalsada. Maaaring mahigit 10 minuto pa bago sila makarating. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya para hikayatin sila sa lalong madaling panahon. Medyo namutla ang mukha ni Peter Chen, at medyo pawisan ang noo niya. Hindi ba ninyo sila mapabilis? Biglang naging napakasam ang mukha ng binata. Tansya ko ay wala na talagang paraan. Iniisip na nila ang paraan. May hiniling silang eksperto na pumunta muna gamit ang sasakyan. Pero mga 10 minuto pa ang pinakamabilis. Lalong lumalakas ang pawis sa noo ni Peter Chen. 10 minuto. Ang kasalukuyang kalagayan ng matanda ay hindi aabot ng 10 minuto. Sinulyapan ni Brian Ye ang matanda na nasa bisig ng binata, at walang pag-aalinlangan na sumingit sa usapan ng dalawa. Huwag ng pag-usapan ang 10 minuto, sa palagay niya ay mahirap na ang 5 minuto. Halos 10 minuto na ang nakalipas mula nang magkasakit ang matanda kanina. Mabilis na lumalala ang puso ng matanda, at mabilis na bumabagal ang tibok nito. Pakisabihan mo. Nang marinig ni Peter Chen ang mga salita ni Brian Ye, agad siyang nagalit. Ang lalaking ito ay nagpapakalat ng takot simula kanina, sinasabing hindi kakayanin ng matanda ang ilang minuto. Ano ang intensyon? Halos kusang loob, handa na niyang itaas ang ulo at utusan ang security guard na paalisan ang lalaking may masamang intensyon. Pero bago pa siya makapagsalita, ginambala siya ng binata. Doktor ka nga ba? Seryosong tiningnan ng binata si Brian Ye. Kung hindi siya doktor, ano ang dahilan para tumayo siya, sa palagay mo ba'y mayabang siya? Hindi pa nagsasalita si Brian Ye, si Michelle Fang sa tabi niya ay nagsalita na ng hindi komportable. Halos nainas na siya sa lalaking ito. Mabait na tumayo si Brian Ye at gustong iligtas ang kanyang lolo. Hindi inaasahan na paulit-ulit na pinagdududahan ang identity ni Brian Ye, na para bang si Brian Ye ay isang masamang tao at gustong gumawa ng masama sa kanya. Talagang hindi makatwiran ang pagsakit sa kanya. Pasensya na, hindi ko iyon ibig sabihin, dahil ang aking lolo ay napakahalaga sa akin, kaya hindi ako madaling magtiwala sa mga ordinaryong tao. Nang mapagalitan ni Michelle Fang ang binata, tila bigla niyang napagtanto ang kanyang problema. May pagsisising ekspresyon sa kanyang mukha, humingi siya ng tawad kina Brian Ye at Michelle Fang. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at tumingin sa kanya nang hindi naghintay na magsalita si Michelle Fang. Kay Brian Ye, kung hihingin ko sa iyo na iligtas ang aking lolo, sigurado ka ba? Nang makita ang same time na ekspresyon ng binata, ang ekspresyon ni Michelle Fang ay sa wakas ay lumuwag. Alam niya na ang binata ay hindi ordinaryong tao at ang kanyang identity ay maaaring hindi pangkaraniwan. Sa ugali na ipinakita niya kanina, kaya niyang ibaba ang kanyang poster sa antas na ito. Hindi na madali. Kung ililigtas ngayon, dapat ay walang problema. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Brian Ye, ang tingin niya ay muling sumulyap sa mukha ng matanda, at tumango. Dapat. Maaari bang bigyan mo ako ng tiyak na sagot? Bahagyang kumunat ang noo ng binata. Pagkatapos noon, tila naramdaman niyang medyo sobra na siya, at muli siyang tumingin kay Brian Ye ng medyo paghingi ng tawad. Pasensya na, alam ko na medyo sobra ang aking kahilingan, pero ang aking lolo ay talaga naman. Napakahalaga sa akin, hindi siya dapat magkaroon ng anumang mangyayari. Hoy, sinabi ko na kung bakit kayo ganyan. Paano magagarantiya ng isang doktor na gagaling ito?
Kahit na dumating ang eksperto na inanyayahan ninyo rito, imposibleng magagarantiya nila kayo, di ba? Hindi maiwasang magreklamo si Michelle Fang. Ganoon nga, paano mangangahas ang isang doktor na magbigay ng garantiya? Aling doktor ang katulad mo ang mangangahas na ipakita ito sa iyo? Ang mga taong nanunood ay nagsimulang magsalita sa binata isa-isa. Lahat sila ay nakaramdam na ang kahilingan ng binata ay masyadong hindi makatwiran at labis. May bahid ng kahihiyan sa mukha ng binata, pero hindi siya bumitaw, pero tiningnan si Brian Ye ng may pag-asang ekspresyon sa mukha. Brian, umalis na tayo, hindi na natin ito pakikialaman, hayaan na natin siyang maghintay sa pagdating ng kanilang mga eksperto. Hinailan ni Michelle Fang si Brian para umalis. Nang marinig ang sinabi ng binatang ito, kailangan pang magbigay ng garantiya para matiyak na 100% na maliligtas ang matanda. Kung hindi sila maliligtas, maaaring kailangan nilang magdala ng responsibilidad. Sino ang makakapagdala ng responsibilidad na ito? Bukod pa rito, sa mundong ito, paano magkakaroon ng ganitong dahilan? Paano mangangahas ang mga doktor na magbigay ng 100% na garantiya? Kahit na para sa pinakasimpleng sipon, hindi magagarantiya ng mga doktor na gagaling ito, lalo na ang matandang ito. Ang sitwasyon ay nasa alanganin. Gamit ang tingin ni Brian Ye, sinulyapan niya ang matanda na pumuputi na ang mukha, umiling ng walang magawa, at lumingon para umalis kay Michelle Fang. Kahit na gusto niya talagang tulungan ang matandang ito, ang kahilingan ng binata ay masyadong labis. Tulad ng sinabi ni Michelle Fang, paano mangangahas ang isang doktor sa mundo na magtapik sa dibdib para matiyak na gagaling siya? Kahit na may mataas na antas ng katiyakan siya, hindi rin siya naglakas loob na magbigay ng 100% na garantiya at hindi naglakas loob na manggahas. Ginoo, hintayin mo muna ako. Nang makita na aalis na talaga si Brian Ye, agad na nagpakita ng pagkabalisa ang binata sa kanyang mukha, kinagat ang kanyang ngipin, at tinawag si Brian Ye, gaano ka ba kasigurado? Hihigit sa 60%. Tumigil si Brian Ye at nagsabi ng isang konserbatibong numero. Sige, subukan mo at iligtas mo ang aking lolo. Tinitigan ng binata si Brian Ye ng ilang segundo, saka ibinaba ang ulo at sinulyapan ang matanda sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ng isang pag-aalalang ekspresyon sa kanyang mga mata, sa wakas ay kinagat niya ang kanyang ngipin. G. Tang. Isang ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw sa mukha ni Peter Chen, at kusang loob siyang gustong magsalita para pigilan ang desisyon ng binata. Ang identity ng matanda ay natukoy na bilang ang lolo ng binata, iyon ay, ang matanda sa alamat. Ang matanda ay isang napakahalagang tao, gusto ba talaga nitong walang hiya na batang lalaki na nagsasabing doktor na ipakita ito sa kanya? Ito ba ay isang biro? Kung sakaling may mangyaring aksidente o ano paman, sino ito? Kaya bang dalhin ng batang doktor na ito ang mga kahihinatnan? Basta't ililigtas mo ang aking lolo, tiyak na pasasalamatan ka namin. Hindi pinansin ng binata si Peter Chen, nakatitig lang kay Brian Ye. Brian. Kusang loob na hinailan ni Michelle Fang ang kamay ni Brian Ye. Umaasa siyang hindi papansinin ni Brian Ye ang binatang ito. Lumingon si Brian Ye, sinulyapan si Michelle Fang, at nagbigay ng isang nakakapagpahingang tingin sa kanya, pero ang kanyang katawan ay matatag pa ring dumaan sa mga security guards at naglakad patungo sa binata. Alam niya ang kabaitan ni Michelle Fang, at alam din niya kung gaano ka-risky ang piniling ito. Sinabi sa kanya ng binata na gagantimpalaan siya kung gagaling ito, pero alam niya ang sinabi ng binata, at ang kalahati ay hindi sinabi, iyon ay, kung may mangyaring aksidente, malulubha ang mga kahihinatnan. Pero nagdesisyon si Brian Ye na kumilos, panindigin ang kanyang orihinal na intensyon at manggahas. Wala nang iba, para lang sa buhay ng matanda. Ito ang dahilan kung bakit niya napagpasyahang tumayo sa simula. Si Brian Ye ay hindi isang taong makikialam. Kahit na ang sitwasyon ng matanda, hindi siya gaanong tatayo. Mula sa performance at poster ng manager ng supermarket, nakikita niya na ang mga identity ng matanda at ng binatang ito ay maaaring hindi pangkaraniwan, hindi ordinaryong tao. Basta't may oras, ang matandang ito ay tiyak na gagamutin gamit ang pinakamahusay na medical resources. Pero ang mga sintomas ng matanda ay masyadong kagyat at malubha. Kung hindi siya tatayo, malamang na mamamatay ito kaagad. Hindi niya kayang panoorin ang matanda na hinihila papunta sa kamatayan, kaya tumayo siya. Ang totoo lang ay hindi niya inaasahan na ang binatang ito ay magiging napakamapagmatsyag at gumawa ng napakaraming labis na kahilingan na halos maalog ang kanyang isipan kanina at gustong sumuko. G. Tang.
Alalang-alala na tiningnan ni Peter Chen ang binata, gustong hikayatin siyang ihinto ang kanyang baliw at padalos-dalos na desisyon. Medyo nag-aalala si Michelle Fang kay Brian Ye, pero mas nag-aalala siya sa matanda. Hindi siya naniniwala na maliligtas ni Brian Ye ang matanda, bukod sa kung ang kanyang identity bilang isang hindi pa napatunayang doktor ay totoo nga, kahit na totoo ito, anong klaseng medical skills ang kaya ng isang batang lalaki? Paano kung may gawin ang lalaking ito sa matanda? Sino ang makakapagdala ng mga kahihinatnan? Ang walang isip na binatang ito ay hindi alam ang kahalagahan ng identity ng matanda. Mamamatay siya kung lumingon siya, pero ayaw niyang maging isang kawawang isda sa lawa. Namatay siya nang hindi maipaliwanag. Pero bago pa matapos magsalita si Peter Chen, pinigilan siya ng isang mahigpit na tingin sa mga mata ni Chingren. Pagkatapos pigilan ang intensyon ni Peter Chen na magpatuloy sa panghihikayat, ibinalik ng binata ang tingin kay Brian Ye na nakalapit na sa harap niya. Ibigay mo sa akin. Diretsyong iniunat ni Brian Ye ang kanyang mga kamay, handang kunin ang matanda mula sa binata. Paano kung ihiga ko muna ang lolo sa lupa, at titingnan mo? Kusang loob na naghanda ang binata na ibigay ang matanda, pero nang ibigay na niya ito, bigla siyang may naalala. Ayos lang, ako na. Iniunat ni Brian Ye ang kamay at kinuha ang matanda mula sa binata. Habang nag-aalangan pa ang binata, ang katawan ng matanda ay napunta na sa mga kamay ni Brian Ye. Nang makita ni Brian Ye na maayos na hawak ang matanda, isang ekspresyon ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ng binata. Kinukuha ni Brian Ye ang matanda mula sa kanyang kamay. Mukhang walang espesyal, isang napakakaraniwan at natural na galaw lang, pero alam niya na ang hindi pangkaraniwang galaw na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang katawan ng matanda ay hindi mataba, kahit nasa taas niya, payat pa rin siya, pero kahit na ganoon, ito ay isang nasa hustong gulang na may timbang na mahigit 100 kilo, hindi isang bata na may mahigit 10 kilo. Hindi talaga ito kayang buhatin ng mga ordinaryong tao. Nag-aalala siyang hindi kayang buhatin ni Brian Ye, kaya iminungkahi niyang ihiga muna ang matanda sa lupa at saka siya gagamutin ni Brian Ye. Kahit na ang mas malalakas na tao ay kayang buhatin ito. Napaka nakakaantig. Sa sandaling pagtanggap sa isang tao, bigla mong mararamdaman ang paglubog ng iyong mga kamay, at ang iyong mukha ay magpapakita ng mga palatandaan ng hindi natural na puwersa. Pero tila wala namang naramdaman si Brian Ye. Mukhang nakakuha lang siya ng isang bote ng mineral water mula sa kanyang kamay at isang tissue, napaka-casual at natural. Kahit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas relax pa kaysa sa kanya. Pagkatapos magulat, biglang humigpit ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pangangatawan ni Brian Ye ay maliwanag na hindi ang napakamalakas na uri. Ang kanyang pangangatawan ay mas payat pa kaysa sa kanya. Ang uri ng lakas na ipinakita niya ay maliwanag na napaka-hindi pangkaraniwan. At may isang uri lang ng tao ang may ganitong napaka-hindi pangkaraniwang lakas. Iyon ay, tulad niya, isang espesyal na sinanay na martial artist. Doktor nga ba talaga ang lalaking ito, o sinasadya niyang puntiryahin ang kanyang lolo? Nang maisip niya ang posibilidad na ito, nang maisip niya na maaaring ipinagkatiwala niya mismo ang kanyang lolo sa mga kamay ng isang taong may masamang intensyon, biglang nanikip ang mga kamao ng binata, at isang kaba ang biglang lumitaw sa kanyang lalamunan. Kung ang kakilakilabot na katotohanan ito ay totoo mangyayari, hindi niya kailanman mapapatawad ang sarili sa natitirang buhay niya. Mabuti na lang, ang kanyang ikinakatakot ay hindi nangyari sa huli. Pagkatapos kunin ang matanda, mabilis na inihiga ni Brian Ye ang matanda sa lupa nang hindi nagpapakita ng anumang masamang intensyon sa matanda. Pagkatapos maingat na ihiga ang matanda, sinimulan ni Brian Ye na hawakan ang pulso ng matanda. Ang dahilan kung bakit hindi hinayaan ni Brian Ye ang binata na ihiga ang matanda sa lupa, pero pinili niyang gawin ito mismo, ay dahil nag-aalala siyang walang karanasan ang binata, at basta na lang niya ihihiga ang matanda sa lupa, lalala ang proseso ng pagkasira ng puso ng matanda. Ang tila simpleng prosesong ito ng paghiga sa matanda sa lupa ay hindi naman talaga simple. Maraming detalye ang dapat bigyang pansin, halimbawa, ang katawan ay hindi dapat may galaw. Sa halip na mahirapan pang makipag-usap sa binata, naramdaman ni Brian Ye na mas mainam na gawin niya ito mismo. Suriin ang pulso. Tradisyonal na medisina. Ang binatang ito ay pala ay isang doktor ng tradisyonal na medisina. Nakatingin sa mga galaw ni Brian Ye, ang mga mata ni Peter Chen ay hindi maiwasang maging mas nag-aalala. Hindi talaga siya naniniwala sa tradisyonal na medisina. Siya ay isang matibay na taga-suporta ng Western medicine, at ang doktor na nasa harap niya ay isang batang doktor ng tradisyonal na medisina, na lalong nagpaalala sa kanya.
Naramdaman ng binata ang kanyang mabilis na tibok ng puso at kumunat ang noo. Bilang isang taong tumanggap ng tradisyonal na edukasyon sa kultura mula noong pagkabata, hindi siya isang taga-suporta ng Western medicine sa medisina. Tinatanggap pa nga niya ang tradisyonal na medisina at may kaunting kaalaman sa tradisyonal na medisina, pero dahil may kaunting kaalaman siya sa tradisyonal na medisina, mas lalo siyang kinabahan. Sa kanyang pag-iisip, ang tradisyonal na medisina ay isang medyo komplikado at mahirap unawain na gamot at ang pagmamana nito ay medyo espesyal at mahirap. Sa pangkalahatan, tumatagal ng medyo mahabang panahon upang magtagumpay sa larangan ng tradisyonal na medisina. Ang pag-aaral at pagtitipon ng tradisyonal na medisina, sa makatuwid, madalas na ang mga doktor ng tradisyonal na medisina ay kailangang makarating sa isang tiyak na edad bago nila matamo ang isang bagay, at ang mga tunay na may kakayahang doktor ng tradisyonal na medisina na nakasalamuhan niya sa nakaraan ay pawang mga matatanda o mas magagaling pa. 70 o 80 anyos. Ang binatang ito ay napakabata, malamang nakakatapos lang magtapos sa universidad, mayroon ba talaga siyang tunay na kasanayan? Ang kamay ng binata na kakawala lang, ay hindi maiwasang mamuo. Hindi napansin ni Brian Ye ang mga ekspresyon ni na Peter Chen at ng binata, at ngayon ay wala siyang panahon para bigyang pansin ang kanilang mga ekspresyon. Nang marinig niya ang pulso ng matanda, hindi niya maiwasang malungkot ang puso. Mas malubha ang kalagayan ng matanda kaysa sa kanyang inaakala. Halos nasa bingit na ng kamatayan. Hindi labis na sabihin na ang isang paa ay nakatapak na sa Huangquan Road. Sinabi niya sa binata kanina na ang matanda ay hindi aabot ng 5 minuto. Inisip niya na maaaring medyo labis iyon, pero ngayon na narinig niya ang pulso ng matanda, naramdaman lang ni Brian Ye na halos masira niya ang matanda. Sa kasalukuyang sitwasyon ng matanda, maaaring hindi siya aabot ng 3 minuto. Pagkatapos ibaba ang pulso ng matanda, kinuha agad ni Brian Ye ang gintong karayom na dala niya. Sa kasong ito, hindi na niya kailangang pag-isipan ang ibang paraan. Kailangan niyang gamitin ang magic needle technique na ipinamana sa kanya ng matanda para iligtas ang matanda. At maaaring hindi na ito maibalik. Kumusta na po ang kalagayan ng aking lolo? Nang makita ni Brian Ye na ibinaba ang pulso ng matanda, nagtanong ang binata ng may pagkabalisa. Napakasama. Ang heart meridian ng matanda ay lubhang nasira, at napakaseryoso ng kanyang heart failure. Sa Western medicine, ito ay myocardial ischemia, na nagdulot ng halos pagtigil ng tibok ng puso. Magbibigay ako ng karayom sa matanda gamit ang acupuncture. Tulungan ang puso ng matanda na gumaling. Huwag ninyong istorbohin ako habang nag-iiniksyon ako. Seryosong nagsalita si Brian Ye sa binata, at saka direktang kumuha ng isang mahabang karayom, bahagyang kinerba gamit ang dalawang daliri, at sinimulang iling ng dahan-dahan, at habang gumagalaw si Brian Ye, ang mahabang karayom ay sinimulang iling ng dahan-dahan, at saka mas mabilis ang pag-iling, at sa huli, ang mga daliri ni Brian Ye ay tila hindi na gumagalaw, at ang mahabang karayom ay tila malakas na nanginginig. Kung may makakaramdam ng temperatura ng mahabang karayom gamit ang kanilang mga kamay sa sandaling ito, tiyak na malalaman nila na ang malamig na mahabang karayom ay nagsisimulang uminit, at kung mayroong isang tunay na master ng tradisyonal na medisina dito, makikita niya ang galaw na ito ni Brian Ye. Kung gagawin mo, tiyak na mamumulat ang iyong mga mata at sisigaw ng may pagkamangha, dahil ang teknik ni Brian Ye ay eksaktong paraan ng pag-iling ng karayom sa alamat ng tradisyonal na medisina. Ang tinatawag na paraan ng pag-iling ng karayom ay ang pag-iling ng gintong karayom sa pamamagitan ng sariling lakas, at sa pamamagitan ng malakas na pag-iling, maabot ang isang tiyak na bilis at dalas, upang ang karayom ay makagawa ng mataas na temperatura, na magdidisimpekta sa mahabang karayom at iba't ibang epekto. Ito ay isang napakahirap na teknik. Hindi lang ito nangangailangan ng napakasolidong basic skill sa paggamit ng karayom, kailangan din ito ng enerhiya para pasiglahin ito. Kahit na sa mga sikat na practitioner ng tradisyonal na medisina, iilan lang ang mga master ang makakagawa nito. Para sa mga ordinaryong doktor ng tradisyonal na medisina, ito ang maalamat na paraan ng acupuncture, at maraming tao ang maaaring hindi na magkaroon ng pagkakataong makita ito sa kanilang buhay. Kakakuha lang ni Brian Ye ng teknik na ito. Kagyat ang sitwasyon ngayon, kaya direktang ginamit niya ito. Nang makita ang nanginginig na mahabang karayom, biglang napagtanto ni Brian Ye na mas madali siyang nakakagawa kaysa noon. Mukhang ang pagtaas ng cultivation base kahapon ay nagdulot din ng malaking pakinabang sa teknik ng karayom. Bulong ni Brian Ye sa kanyang puso, pero ngayon ay hindi na niya gaanong iniisip iyon.
Pagkatapos iling ang karayom, ang tingin niya ay nakatutok sa matandang nakahiga sa lupa na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, at ang mahabang karayom ay direktang tinusok sa dibdib ng matanda. Ano ba ang ginagawa mo? Nang makita si Brian Ye na kinuha ang mahabang karayom at tinusok ito sa dibdib ng matanda, naramdaman ni Peter Chen na ang puso niya ay saysabog na, at hindi maiwasang sumugod para pigilan si Brian Ye. Hindi talaga niya kayang tiisin na guluhin ng lalaking ito ang lahat. Pakiramdam niya ay kung gagawin niya ito, ang matanda ay magiging maayos, pero ang batang ito ay magkakaroon ng problema. Gamit ang isang napakahabang karayom, tinutusok lang ito, sinusubukan ba niyang magligtas o pumatay? Pero ang katawan ni Peter Chen ay sumugod lang, at pinigilan ng binata. Ang kanyang pangungusap, ano ang ginagawa mo, dalawang salita lang ang nasigaw at biglang tumigil. G. Tang. Alalang-alala na tiningnan ni Peter Chen ang binata sa harap niya, hindi siya doktor, hindi siya naggagamot, ginugulo niya ang lahat. Si G. Tang ay mayroong mahina na kalusugan, kaya hindi mo siya hahayaang guluhin ng ganito. Alam ko. Seryosong sabi ng binata. Ito. Nang makita ang pagsimangot ng binata, hindi na naglakas loob si Peter Chen na magsalita pa. Kailangan niyang umatras pabalik sa likuran ng may pagtataka, pero ang kanyang tingin, nakatingin kay Brian Ye, na nagsisimulang iling ang pangalawang karayom, ay puno pa rin ng pagkabalisa. Doktor nga ba talaga ang lalaking ito? Ganito ba ang paggamot niya sa sakit? Hindi kaya siya naglalako. Isang napakahabang karayom lang ang tinutusok sa mga tao ng ganito. Tama, ang acupuncture at moxibustion ay hindi ganoon. Isang tusok lang ng karayom. Kung hindi ka magkakasakit ka pa. Ang mga taong nanunood sa tabi niya, noong una ay narinig na si Brian Ye ay isang doktor at sinuportahan si Brian Ye, umaasa na matutulungan ni Brian Ye na makita kung maliligtas ba niya ang matanda, pero pinapanood ang mga kilos ni Brian Ye, pinapanood si Brian Ye na tinutusok ang mga karayom sa iba't ibang bahagi ng katawan ng matanda isa-isa, at hindi nila maiwasang magsimulang bumulong. Nagsimulang mag-alala rin sila sa matanda tulad ni Peter Chen. Nagsimulang magduda rin siya sa identity ni Brian Ye bilang doktor. Sa mga manunood, marami ang naniniwala sa tradisyonal na medisina, nakakita na ng tradisyonal na medisina, at nakaranas na ng tradisyonal na medisina. Lahat sila ay nakaramdam na ang paraan ng pagtusok ni Brian Ye ng karayom ay hindi naman ang mga paraan ng acupuncture na kanilang naranasan. Ang acupuncture na kanilang naranasan, lahat ay gumagamit ng napakamanipis na karayom para dahan-daang tusukin ang katawan. Hindi ba doktor ng Western medicine si Brian Ye? Bakit bigla siyang nagsimulang gumamit ng tradisyonal na medisina? Marunong din ba siya ng tradisyonal na medisina? Tiningnan ni Michelle Fang ang teknik ni Brian Ye, biglang nanikip ang kanyang puso. Wala rin siyang ideya na gagamitin ni Brian Ye ang paraang ito para iligtas ang matandang ito. Ang kanyang pagkabalisa ay mas higit pa kaysa kay Peter Chen, ang general manager ng supermarket. Alam niya ang background ni Brian Ye. Si Brian Ye ay isang internal medicine doctor na nagbalik mula sa pag-aaral sa UK. Kahit na hindi niya alam kung anong paaralan ang pinag-aralan niya at anong major ang pinag-aralan niya, tiyak na imposibleng mag-aral ng tradisyonal na medisina sa UK. Wala siyang iniisip tungkol sa pagkuha ng pulso kanina, pero ngayon ay tinutusok na ni Brian Ye ang matanda gamit ang mga karayom isa-isa. Talagang nag-aalala siya na magdudulot si Brian Ye ng mali sa matanda. Ang pinakamahalaga ay ang matandang ito ay alam na ang kanyang buhay o kamatayan, na napakadelikado. Pero mahigpit niyang kinuyam ang kanyang maliit na kamao at nagtiis ng hindi nagsasalita. Ang malaking bagay, anuman ang mangyari, kaya ko siyang samahan. Sikretong nagdesisyon si Michelle Fang sa kanyang puso. Nang makita ni Peter Chen na kinuha ni Brian Ye ang pangalawang karayom, masyadong kinakabahan na siya para magsalita. Kinuyam ng kanyang mga kamay ang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang tumitingin sa binata, naghihintay sa pag-iyak ng binata. Uutusan niya, papag-iigtingin ng mga security guards na itali ang lalaking ito na hindi alam kung saan nanggaling. Ang tingin ng binata ay nakatitig kay Brian Ye ng mahigpit. Ang maputlang kutis sa kanyang mukha, ang mga ugat sa kanyang noo paminsan-minsan, at ang mahigpit na nakakuyom na mga kamao ay nagpapahayag kung gaano siya kabalisa sa sandaling ito. Sa katunayan, ang puso niya ay hindi na mailarawan bilang kinakabahan, nanginginig ang kanyang puso. Ang kanyang puso ay tuluyan ng itinaas sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam ang pag-aalala ni Peter Chen kanina. Hindi niya narinig ang mga komento ng mga nasa tabi niya. Hindi niya nakita ang kilos at galaw ni Brian Ye.
Pero kinagat pa rin niya ang kanyang ngipin at hindi pinigilan ang mga galaw ni Brian Ye, at pinigilan din niya si Peter Chen at ang iba pa na padalos-dalos. Hindi niya gusto ang pigilan ang mga galaw ni Brian Ye, o sa kabaligtaran, sa lahat ng mga taong naruroon, siya ang pinakagustong pigilan ang mga galaw ni Brian Ye. Nang panoorin niya si Brian Ye na tinusok ang unang karayom, ang puso niya ay puno na ng pagsisisi. Ang bawat karayom na tinusok ni Brian Ye sa katawan ng matanda ay nakaramdam ng sakit na parang tinusok ang kanyang puso ng malakas. Pero simula ng bata pa siya, ang dahilan kung bakit siya sinanay sa pamamagitan ng espesyal at malupit na pagsasanay ay sinabi sa kanya na hindi niya kayang pigilan si Brian Ye. Dapat niyang tiisin ang lahat ng pag-uudyok sa kanyang puso at hayaang magpatuloy si Brian Ye. Ito ay isang malaking postahan. Isang postahan sa buhay ng kanyang lolo. Nakaupo na siya sa gambling table at inilagay na niya ang kanyang postahan. Kahit manalo man o matalo, hindi na siya pwedeng mag-atres. Kailangan niyang tumaya sa isang ito. Kailangan niyang maghintay sa pagtigil ng gulong ng kapalaran at maghintay sa resulta. Hindi niya kayang pigilan ang gulong ng artificial, dahil hindi siya sigurado kung anong numero ang ituturo ng pointer ng gulong kung hihinto ang gulong. Kung hindi ito ang numero na gusto niya, ang resulta ng anumang ibang numero ay isang bagay na hindi niya kayang bayaran. Dahil naglagay siya ng isang malaking postahan. Ang kanyang lolo ay may isang buhay lang, kung matatalo siya, wala na ito. At hindi niya alam kung anong klaseng parusa ang kanyang haharapin kung talagang pinigilan niya ang gulong ng artificial at nilabag ang mga patakaran ng laro. Ang parusang ito ay maaaring isang bagay na hindi niya kayang bayaran. Wala rin siyang ibang pagpipilian kundi ang tumaya. Kung hindi niya tinawag si Brian Ye, hinayaan si Brian Ye na umalis, at saka naghintay sa pagdating ng mga eksperto na kanilang hinanap, ito ay magiging isang malaking postahan din. Ang postahan ay ang sinabi ni Brian Ye ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang postahan ay ang kanyang lolo ay makakapit at maghintay sa doktor. Sa makatuwid, sa larong ito ng postahan, nang tumayo si Brian Ye, nakatali na siya sa gambling table. Kahit sumulong man o umatras, ito ay isang postahan. Dahil sa kanyang pag-iisip at dahilan na mahinahon at malinaw niyang naunawaan ito, kaya naman nagdesisyon siya kanina at hinayaan si Brian Ye na subukan. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na sa halip na tumaya sa isang iyon, dapat siyang tumaya sa isang ito. Tumaya na si Brian Ye ay isang doktor talaga, at tumaya na si Brian Ye ay may iligtas ang kanyang lolo. Sa makatuwid, inilagay na niya ang lahat ng kanyang postahan, ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maghintay. Nanonood lang kay Brian Ye na gumawa ng kaunting bagay. Si Brian Ye ang gulong ng kasino na iyon. Maaari lang siyang maghintay kay Brian Ye na huminto, umaasa na ang dala ni Brian Ye ay ang resulta na gusto niya. Kahit na maghintay talaga siya sa huling resulta na gusto niya, at mawala ang buhay ng kanyang lolo na hindi niya kayang mawala, maaari lang niyang sirain ang gulong pagkatapos huminto. Gumuho ang kasino na iyon. Gumising na ang matanda. Nang maramdaman ng binata na ang isang mahigpit na tali sa kanyang puso ay aabot na sa sukdulan at malapit ng masira, bigla, isang hindi makapaniwalang pagsigaw ang umalingaw-ngaw mula sa mga tao. Gumising. Naramdaman ng binata ang kanyang mabilis na tibok ng puso, biglang nanikip ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa harap. Gumising. Ang mga tingin ni na Michelle Fang, Peter Chen at iba pa ay nakaramdam ng panginginig sa unang pagkakataon, nanlaki ang kanilang mga mata, at tiningnan ang matandang nakahiga sa lupa. Kahit na ang kanilang mga tingin ay hindi kailanman iniwanan ang matanda at si Brian Ye, kusang loob pa rin silang tumitig, at tiningnan ang matanda ng mas mahigpit at mas seryoso. Gayunpaman, nang mapunta ang kanilang mga mata sa matanda, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay nadismaya. Ang matanda ay nakahiga pa rin doon, tila tahimik pa rin. Hindi ba sinabi mong gumising na siya? Tanong ng isang tao. Nakita ko lang na kumurap ang mga mata ng matanda. Totoo. Oo, nakita ko rin. Sa mga nanonood, ang mga nakakita lang na kumurap ang mga mata ng matanda at sumigaw na ang matanda ay gising na kanina. Nang makita ang matandang kalmado ulit, walang galaw, hindi nila maiwasang matigilan sandali, pero naramdaman ang mga pagdududa mula sa mga tao sa paligid nila nang tumingin sila sa kanya, agad silang nagtalo. Hindi pinansin ng binata ang mga pagtatalo ng mga nanunood at tiningnan lang si Brian Ye. Hi! Sinulyapan ni Brian Ye ang matandang nakahiga sa lupa, at huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga pagsisikap kanina ay sa wakas ay hindi nasayang, at ang buhay ng matanda ay naibalik. Pagkatapos iunat ang kamay at paanasan ng pawis sa kanyang noo, lumingon si Brian Ye at tiningnan ang binata na ang mukha ay napakakaba na maaaring bumagsak anumang oras.
Sabi niya nang may pagod na ekspresyon sa mukha, huwag kang mag-alala, ang buhay ng matanda ay naibalik na. Totoo, kumusta na ang aking lolo ngayon? Nang marinig ang mga salita ni Brian Ye, ang mukha ng binata ay nagpakita ng isang napaka-excited na espiritu, ang kanyang mga kamay ay kusang loob na kinuyam ang kanyang mga kamao. Para sa kanya, basta't maliligtas ang buhay ng kanyang lolo, walang panganib sa buhay. Kontento na siya. Basta't buhay pa ang kanyang lolo at may hininga pa, nangangahulugan iyon na ang Dinghai Shenzhen ng pamilyang Tang ay naroon pa rin, at ang pamilyang Tang ay hindi magkakaroon ng problema. Pero ang kanyang excitement ay kakaunti pa lang, tila may naisip siya, at tiningnan niya si Brian Ye nang may pagdududang ekspresyon sa mukha. Sinabi niyang ang buhay ng matanda ay naibalik na. Ano ang pruweba? Walang pruweba, hindi ba'y basta na lang sasabihin ito pagkatapos kunin ito, di ba? Bakit hindi pa rin nagigising ang matanda? Kanina sinabi ng mga taong iyon na nagising na ang matanda, pero ngayon ay maliwanag na nasa pagkawala pa rin ng malay siya. Ano ang nangyari? Lahat ng ito ay mga tanong na sumusulpot sa isipan ng mga kabataan. Mahina pa rin siya. Para maprotektahan siya at para gumaling siya ng mas mabuti sa hinaharap, inilagay ko lang siya sa malalim na pagtulog at pahinga. Ipinaliwanag ni Brian Ye sa binata, nakatumbas ng pagpapaliwanag sa mga nagtatakang tao sa paligid niya. Malalim na pagtulog. Mahina. Anong klaseng sagot ito? Hindi ba ito naghihintay lang sa sasabihin mo? Wala pa rin akong ebidensya na makikita. Ang paliwanag ni Brian Ye ay hindi nagparamdam ng ginhawa sa binata, pero mas lalo pang pinatindi ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ba ito ang sinabi mo? Hindi pa rin nagigising ang matanda, paano mo mapapatunayan na iniligtas mo ang matanda? Si Peter Chen, na laging hindi kontento kay Brian Ye, ay nagpahayag ng hindi pagsang-ayon sa paliwanag ni Brian Ye. Ang ibang mga nanonood ay nag-isa-isang tumango, sumasang-ayon sa pananaw ni Peter Chen. Tama, ang sinabi mo ay masyadong mahiwaga. Hindi nagising ang matanda, walang nangyari, mukhang ganoon pa rin ang dati, at hindi ko alam kung lumala pa. Paano mo masasabing iniligtas mo ang buhay ng matanda? Binuka ni Michelle Fang ang bibig at gustong magsalita para kay Brian Ye, pero nalaman niyang wala siyang masabi, dahil wala talaga siyang mahanap na ipaliwanag para kay Brian Ye. Ang tanging dahilan na masasabi niya ay ang paniwala kay Brian Ye. Pagkatao, sinabi ni Brian Ye na kung ililigtas niya, tiyak na ililigtas niya, pero sa kasong ito, may katuturan ba ang pagsasabi niya nito? Bakit maniniwala sa kanya at kay Brian Ye ang mga tao? Nang marinig ang mga salita ni Peter Chen, at madama ang mga nagtatanong na mga mata ng binata at ng mga nasa paligid niya, kumunot ang noo ni Brian Ye. Hindi niya inaasahan na ang mga taong tulad nila ay hindi maniniwala sa kanyang mga salita at pagtatanong sa kanyang mga salita. Dahil sa espesyal na proseso ng paglaki ni Brian Ye at ang espesyal na pagsasanay ng matanda, si Brian Ye ay laging may tiwala sa sarili at awtoridad pagdating sa paggamot sa mga sakit at pagliligtas ng mga tao. Sa maraming kaso, gagawin lang niya ang sa palagay niya ay tama. Ang pagpapagaling ay hindi binibigyang pansin ang mga iniisip ng mga pasyente at kanilang pamilya. Sa pangkalahatan, walang problema sa paraan ni Brian Ye, ang mga ordinaryong pasyente at miyembro ng pamilya ay maniniwala rin sa ganap na awtoridad ng kanyang doktor. Noong una, ang matanda ay nag-iisip ng solusyon sa mga miyembro ng pamilya ng mga mahirap na pasyente. Nang gamitin ni Brian Ye si Nash sa paggagamot noon, mas madali pa, dahil ang kanyang misteryosong pagkatao at ang napakahusay na operasyon ay sapat na para mapailalim ang mga taong iyon, kahit na ang mga mayayaman at makapangyarihang tao na may magkakaibang identity. Walang nagtanong tungkol sa kanyang plano at proseso ng paggamot. Pero ngayon ang problema ay medyo espesyal. Si Brian Ye ay wala sa ospital ngayon. Hindi pinagkakatiwalaan ng mga taong ito ang identity niya bilang doktor at ang kanyang medical skills, kaya natural na hindi nila siya madaling pagtitiwalaan. Siyempre, may paraan si Brian Ye para patunayan ito sa kanila ngayon para matiyak na talagang iniligtas niya ang matanda. Maaari niyang gisingin ngayon ang matanda at hayaang makita ng mga taong ito ang ebidensya na gusto nilang makita. Ang nakita ng mga nanunood kanina ay hindi isang ilusyon, kundi isang totoong katotohanan. Ang matanda ay talagang gising sa ilalim ng stimulation ng kanyang acupuncture, pero nang malapit ng magising ang matanda, mabilis na pinatulog ulit ni Brian Ye ang matanda. Pero kung hindi naman talaga kailangan, ayaw talaga ni Brian Ye na gawin ito, at ayaw niyang magising ang matanda.
Dahil ang kasalukuyang kalagayan ng matanda ay talagang mahina, hindi magandang bagay para sa matanda ang gumising ngayon, makakaapekto ito sa paggaling ng matanda, at makakaapekto rin sa epekto ng kanyang acupuncture treatment kanina. Kahit na hindi para sa kalusugan ng matanda, pero para lang sa epekto ng kanyang paggamit ng karayom, ayaw niyang gisingin ang matanda ngayon. Ginamit lang niya ito para sa matanda, pero ang matanda ay nagdaan sa kanyang paraan ng karayom, na ang pinakamalaking paraan ng karayom. Ang katangian ay napakahirap gawin, at ang bawat tahi na tila simple ay napakahirap gawin. Ang ilang maikling tusok na ginamit sa matanda ay halos naubos ang lahat ng kanyang enerhiya. Nasa duty siya ngayon at hindi nakaramdam ng pagod sa matinding trabaho sa hapon, pero ngayon ay nakakaramdam siya ng pagod. At habang nakasimangot si Brian Ye, iniisip kung paano kumbansihin ang binata at sabihin sa kanya ang sitwasyon na kinakaharap ng matanda ngayon, isang matigas na lalaki na naka-light gray suit ang biglang lumitaw na parang multo. Sa harap ng binata, tiningnan niya ang binata ng may pagkabalisa at pagsisising ekspresyon, Master, sorry po. Late na ako. Okay lang po ba kayo? Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.